Maraming taong naniniwala na ang mga liberal na babae ang nangunguna sa pagsira ng kanluran. Naalala mo ba ang babaeng ito? Itong babaeng ito ay literal na naglalatag ng pulang karpet para sa mga mananakop na ito mula sa Hilagang Aprika, Morocco. Diyos lang ang nakakaalam kung saan sila galing. Tingnan mo siya. Kung nakapunta siya sa Aprika o sa kultura nila, hindi niya ito gagawin. Bakit ko nasasabi yan ng may kumpiyansa? Tingnan mo ito. At itong dahilan kung bakit sinasabi ko na bawat liberal na babaeng kanluranin ay dapat ipadala sa mga third world na bansa kahit isang beses lang. Para kapag pumunta sila doon, masampal sila ng realidad. Ipakikita ko sa inyo ang ilang mga video ng mga babaeng kanluranin na pumunta sa Aprika at nasampal ng realidad. Tingnan ninyo itong babaeng kanluranin na pumunta sa Aprika mag-isa at nagdesisyong idokumento ang kanyang mga karanasan. Tingnan ninyo ito. Tingnan ninyo ang babaeng iyon. Lumabas siya na suot ang pang-itaas na yan. Tingnan mo yan. Diyos ko. Tingnan mo yan. Meron pa ako. Panurin mo to. May isa na namang babaeng liberal mula sa kanluran na pumunta sa Aprika. Tingnan mo yan. Tingnan mo yan. Parang sinasabi nila, papasukin nyo kami, papasukin nyo kami. Pakiusap, hayaan mo kaming mahawakan ka. Isang beses lang. Pakiusap. Grabe, tingnan mo yan. Dumarating ang mga taong ito sa Europa ng libu-libo. Libu-libo sila. At magtataka ka pa ba kung bakit tumaas ng sobrang karasang sexual? Mayroon pa ako. Mayroon pa ako. Tingnan mo ang babaeng ito. Isang liberal na puting babae na nagbabakasyon sa Aprika. Nalaman niya. Diyos ka. Tara na. Lumabas ka ng kotse. Tara na. Dahil gusto mong pumunta ang mga lalaking to sa mga bayan at lungsod natin, di ba? Halikan mo siya. Halikan mo siya. Tingnan mo ang babaeng ito. Sa Aprika. Nawala na ang eksenang Tara na sa istasyon ng pulisya dahil... Listen! Hindi, Tara na sa istasyon ng pulisya. Tara na! Para kay Jacob ito, para sa pasyenteng ito. Ilagay mo na lang. Oo, hindi, Tara na. Ibinigay ito Binugbog sa ako akin ng ng lalaking lalaki. ito. Binugbog ako ng lalaking ito. Ito. Binugbog ako ng lalaki. Agree to be naked in the street! Ano? Binugbog ako ng lalaking ito. Binugbog ako ng lalaking ito. Bumalik siya na may malaki! Hindi natin nakukuha ang hood! Binugbog mo ako at nagkakasama-sama na ito. Gusto niyang hubad ako sa kalsada o pinaglakad niya akong hubad sa kalsada. Hindi ko masyadong nakuha yon. Ang lalaking ito, sumama siya sa akin. Hindi mo makukuha ang bagay na yon. Binugbog ako ng lalaking ito at nagkakasama-sama na ito. Naglalakbay siya mag-isa. Ano yon? Diyos ko! Tingnan mo ang Walang ginawa problema! Pumunta tayo sa presinto. Umupo ka sa pulang Nakikita mo kotse. ba ang mga lalaking ito? Magbabayad siya! Magbabayad siya! Pinaghubad niya ako lahat ng nakita ko! Hindi ko alam kung nangyari yon o hindi. O siya, sa tingin niya, ganito matatapos ang lahat. Ito ang inakala niyang mangyayari. Ito ang iniisip nila. Diyos ko, anong problema ng mga babaeng ito? Wala talaga silang alam. Siguro ligtas siya. Alam natin kung bakit. Sa totoo lang, hindi. Talaga, hindi. Walang ligtas. Wala talagang ligtas. Tingnan mo ito. Sa South Sudan, walang nasasayang mula sa baka. Ginagamit ang ihi bilang natural na antiseptiko at panlaban sa insekto. Hindi ako nagka-malaria kaya mukhang epektibo nga ito. Diyos ko. Ang ammonia ang nagpapakulay sa buhok ng ganitong kahel na kulay na nakikita natin dito. Tingnan mo sila. Oh, igalaw mo yung puwet mo, ate. Igalaw mo yung puwet mo. Oh, grabe. Tingnan mo sila. Sila ang mga babae sa likod ng pagkawasak ng Kandurani sibilisasyon, mga pare. Sila ang mga babae. Tingnan mo sa huli, kailangan kunin ng mga malalakas na lalaki ang kontrol. Pasensya na. Maaring tunog misogynista ito. Pasensya na. Ganoon talaga. Kailangan kunin ng mga malalakas na lalaki ang kontrol. At kakailanganin natin ang suporta ng mga babae tulad ng babaeng ito. Sa loob ng halos 40
taon na ngayon. At ang anak kong babae ay madalas na nasa kanyang kwarto kasama ang aking mga magulang. At nagiging emosyonal ako dahil magbabago na ang mga bagay-bagay. At hindi may intindihan ng mga tao kung paano. Lumaki ako sa baryong iyon. At gusto kong lumaki ang anak kong babae tulad ng paglaki ko noon. Hindi siya lalaki ng ganoon. Malamang ay magsusuot siya ng burka. Dahil kung hindi niya ito susuotin, malalantad siya sa mga ganitong pag-atake. Alemanya ito. Tingnan mo yan. Pare-parehong tao ang pumupunta rito. Tingnan mo yan? Sinunggabal lang niya siya. Tingnan mo yan. Tingnan mo to. Tingnan mo yan. Tingnan mo ang mga kilos. Tingnan mo ang malaswang mga kilos. O ganito. Isa itong unit. Hello? Ito ang kinabukasan ng kanyang anak na babae ang kinatatakutan niya. Bakit suyo? Lumayas ka, ano? Hayaan mong pisilin ko ang puwet mo. Bakit suyo? Lumayas ka. Bahala na silang lahat. Wala akong pakialam sa kanila. Ano ba yan? Ito rin ang kanluran, kung saan tayo ay kinondisyon at naprograma. At tama lang naman yon. Wala akong reklamo tungkol doon. Huwag tititig sa isang babae. Huwag mo siyang ipailang. Huwag kang paulit-ulit magtanong. Oh, sige, maganda. Tinaas na natin ang mga pamantayan. Ganyan kumilos ang mga lalaki sa kanluran. Ganyan kumilos ang mga sibilisadong lalaki. Pero pagkatapos, dinadala nila ang mga taong to. Ito na yon. Isa itong pananakop. Ang mga lalaking nakita mo sa Afrika, sila rin yon sa Espanya. Tama yon. Diyos ko. May paraan ba para makalabas dito? Sa tingin ko, meron. Habang mas tumatagal ang pagantala natin dito. Matagal ko na itong sinasabi. Habang mas tumatagal ang pagantala natin sa hindi maiiwasan. Malawak ang migrasyon o malawak ang deportasyon, mas magiging mahigpit ang lipunang kanluranin sa hinaharap. At ang mga ito, o bawat bansa sa kanluran, ay perpektong lugar para sa pagyusbong ng isang malakas na diktador. Hahanapin ng mga tao yon. Sa buong kasaysayan ng tao, ganyan talaga ang nangyayari. Tuwing nagkakagulo ang isang lipunan, humihiling ang mga tao ng isang diktador. Normal lang yon. At mangyayari ulit yan. Paulit-ulit na itong nangyari sa kasaysayan. Hindi rin naibang panahong ito sa ating makabagong kasaysayan. Mangyayari rin ito sa panahon natin. May laban pa tayo. May maliit pa tayong tsansa. Hindi ko alam kung sina Rupert Lowe o Marine Le Pen o AFD. Medyo hindi ko alam ang tungkol sa AFD. Medyo nakakatakot ang AFD para sa akin pero sino bang nakakaalam? Sino bang may pakialam? Sino ba ang nakakaalam? Yun lang yon. Habang tumatagal ang pagantala natin dito, mas lumalaki ang posibilidad na may lumitaw na pasistang leader. At sino ba ang sisisi sa mga tao?